My son's friend is staying with us. This morning, I tried to wake both of them up, but the girl didn't wake up. We tried to wake her up. I don't know what it is. I need you to pull back the duvet for me and just look to see if you can see any signs of breathing. I tried to hold the pulse. No, I need you to put your face next to her mouth. Can you feel any breath? Can you see her chest going up and down? No. Noong umaga ng May 7, 2011, sa tahimik na bayan ng Bournemouth, England, nakatanggap ang mga emergency dispatcher ng nakakabahalang tawag mula sa isang nag-aalalang ina. Ito'y si Anita Turner. Anya, ang kasintahan po ng anak ko, hindi po siya magising. Nakita ni Anita ang kasintahan ng kanyang anak na si Emily na 17 years old na nakahiga at hindi na humihinga sa kama. Pagdating ng mga paramedic, huli na ang lahat. Walang anumang bawal na substance sa sistema ni Emily at walang agarang paliwanag kung bakit pumanaw ang isang malusog na teenager. Maliban sa isang bagay, isang kwintas na tila masyadong mahigpit sa kanyang liig. Kasabay nito sa New Zealand, ginising ang isang ama na si Mark nang tunog ng telepono sa kalagitnaan ng gabi. Nang sagutin niya ang tawag, gumungo ang kanyang mundo sa 6 na nakakapanindig balahibong salita. I'm sorry, your daughter Emily is dead. Ngunit hindi lamang basta nasawi si Emily, siya ay mukhang pinaslang at ang taong responsable ay ang mismong lalaking nag-aangking. Mahal siya. Ang tawag sa emergency ay dumating ilang sandali pagkatapos ng ika-9 ng umaga. Ang boses ni Anita Turner ay tila bahagyang kalmado para sa isang taong naguulat ng posibleng trahedya. Nang dumating ang mga paramedic sa marangyang Queen's Park sa neighborhood sa Bournemouth, England, natagpuan nila si Emily Longley na malamig na at ilang oras na siyang ganoon. Ang mga unang obserbasyon ay walang gaanong isiniwalat, ngunit may kakaiba mula pa sa simula. May mga magulang na ang mga kwento ay hindi magtugma tungkol sa kung kailan nila natuklasan ang labi at nakita ng mga pulis ang isang binata na nakaimpake ng mga gamit at may pasaporte sa kanyang bulsa. Ito ay si Elliot Turner, ang 20 years old na kasintahan ni Emily na ang kilos ay hindi nagpapakita ng kalungkutan o pagkagulat, kundi ang mayabang nakatiyakan ng isang taong naniniwalang hindi siya magagalaw ng batas. Ano ang nangyari? Tanong ng pulisya. Nag-away kami. Sabi niya. Inatake niya ako kaya hinawakan ko siya sa liig ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumabas ako ng silid. Nang bumalik ako natulog na kami. Siguro nasawi siya habang natutulog. Ang kanyang paliwanag ay nakakapanduda dahil ang malusog na 17 years old ay hindi basta-basta nasasawi sa kanilang pagtulog. Habang gumugulong ang investigasyon, natuklasan ang isang nakakakilabot na bagay mula sa Facebook page ni Emily na ipinost 2 araw lamang bago ang kanyang pagkasawi. Anya, meron akong stalker. Ang investigasyon ay nagsisimula pa lamang, ngunit malinaw na ito ay hindi isang aksidente. Si Emily Longley ay sinilang sa London noong February 22, 1994 kina Mark at Caroline Longley. Mula nang siya'y isilang, napansin ng mga tao ang kanyang kagandahan, kristal na asul na mata at natural na blonde na buhok na balang araw ay magpapatunay na ang kanyang pangarap na maging modelo ay kanyang maaabot. 2 taon pagkatapos ng kapanganakan ni Emily, nagkaroon muli ang kanyang mga magulang ng isa pang anak na babae. Ito'y si Hannah. Ang magkapatid ay bumuo ng isang hindi mapaghihiwalay na ugnayan na tatagal hanggang sa huling mga araw ni Emily. Nang si Emily ay 10 years old, ang pamilya ay gumawa ng isang desisyon na magbabago sa kanilang buhay. Ang London ay hindi angkop para sa kanilang sensitibo at mahinang anak na may eating disorder at mga emotional na issue. Nag-impake sila at lumipat sa Auckland, New Zealand, umaasa ng isang bagong simula. Ang New Zealand ang naging tahanan ni Emily. Doon siya namulaklak, nabuo ang kanyang natatanging personalidad. Mahabagin, mapag-aruga, mahilig magpatawa na katulad ng kanyang ama. Si Mark at Emily ay nagbahagi ng isang espesyal na koneksyon. Nagtatawanan sa mga biro na maaring hindi maintindihan ng iba. Sinabi ni Mark kalaunan, nabubuhay ako sa masasayang alaala niya, ngunit iyon ay masakit isipin. Ang magkaroon lamang ng mga alaala ng iyong teenager na anak na babae.
Lumaki si Emily bilang isang magandang dalaga. Ang kanyang natural na kagandahan ay nakaakit ng atensyon. Nangangarap siya maging isang matagumpay na modelo at ang mga nakakakilala sa kanya ay hinikayat naman siyang gawin ito. Meron siyang itsura, ang determinasyon at ang kakaibang something na nagpapapansin sa kanya. Ang kanyang buhay ay nagkakaroon ng isa pang pagbabago noong 2010 sa isang pagbisita sa kanyang mga lolo at lola sa Bournemouth noong Pasko. Nahulog ang loob ni Emily sa Brockenhurst College at sa oportunidad na kinakatawan nito. Nakagawa na siya ng tahanan sa New Zealand, ngunit ngayon alam niyang gusto niyang bumalik sa kanyang sariling bansa. Pinaliwanag ni Mark, kapag nagdesisyon si Emily sa isang bagay, kailangan mo lang sumama sa agos. Walang makakapigil sa kanya. Sa pagbabasbas ng kanyang mga magulang, ngunit may bahagyang pag-aalala, lumikha si Emily ng bagong buhay para sa kanyang sarili sa timog na baybayin ng England. Nag-enroll siya sa Brockenhurst College, nagkaroon ng part-time na trabaho sa Topshop at niyakap ang kalayaan ng pagiging dalaga. Siya ay 17 at puno ng potensyal, isang dalaga na ang mundo ay nagsisimula pa lamang sa kanya. Ngunit noong December 2010, nakilala ni Emily ang isang taong sisira sa lahat. Ang kanyang pangalan ay Elliot Turner. Si Elliot Turner ay sinilang na mayaman, anak ng isang mayamang mag-aalahas na si Lee Turner at ng kanyang asawang Indonesian na si Anita. Mula pagkabata, nakuha ni Elliot ang anumang naisin niya. Hindi siya pinagkaitan ng kanyang mga magulang na lumikha ng isang halimaw sa kabila ng kayamanan at estado. Nagmamaneho siya ng isang Mini Cooper na binili ng kanyang mga lolo at lola. Nakatira sa malaking bahay ng kanyang mga magulang at hindi kailanman kinailangan magtrabaho para sa anumang bagay. Siya ay labis na na-spoil at pinayagang magpakasawa sa kanyang mga pantasya at hindi kailanman sinabihan ng bawal o hindi. Sa mga club at bar ng Bournemouth, lumikha si Elliot ng isang maingat na binuong persona, ang pagiging magarbo, babaero at ang lalaking gustong makilala ng lahat. Tinawag niya ang kanyang sarili na Scarface at God sa social media. Ang kanyang mga kaibigan naman ay tinatawag siyang All Talk Turner. Alam mo may mali kapag ang iyong palayaw ay nangangahulugang hindi ka tumigil sa pagyayabang. Pinaligiran niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mayayamang kabataang lalaki na tinatawag na The Firm. Nagbubuhos ng pera sa mamahaling bote ng vodka at mga VIP booth. Ipinagmayabang niya ang pakikipagtalik sa mga reality TV star at sinabing nagparehab siya para sa isang hindi tinukoy na pagkalulong. Lahat ay imahe lamang, puro salita. Ngunit sa ilalim ng mababaw na panlabas na ito ay nagkukubli ang isang bagay na tunay na mapanganib. Isang immature, mapanlinlang, siloso at may marahas na kalooban. Nagdadala siya ng martilyo, nagmamayabang na gamitin niya ito kung sino man ang sumalungat sa kanya. Siya ay isang pinaghalong sobrang possessive at mahilig magkontrol. Noong 2008 sa edad na 16 lamang, nakatanggap si Elliot ng babala mula sa pulisya matapos punuin ang isang dating kasintahan ng mga mensahe. Nang wakasan nito ang kanilang relasyon, ibinunyag kalaunan ng kanyang mga kaibigan na sinabi niyang gusto niyang atakihin ito sa leeg at gumamit ng unan. Ito ang tunay na Elliot Turner, mayabang at marahas. At noong December 2010 ang kanyang mapang-akit na tingin ay tumuon kay Emily Longley. Nakita sila sa isang club. Maganda si Emily. Perpektong tropeyo upang umakma sa kanyang pagtingin sa sarili bilang isang matagumpay na babaero. Para kay Emily na 16 pa lamang at malayo sa tahanan, si Elliot ay nakakapanabik, marahil isang sulyap sa mundo ng VIP. Mabilis na umusad ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal ay inannounce nila ang kanilang pagmamahalan, ngunit ang kanilang fairy tale ay agad ding naglaho. Una ay dumating ang labis na pagmamahal at mga engrandeng deklarasyon ng pag-ibig na idinisenyo upang pahangain si Emily at tiyakin ang kanyang emotional attachment. Nang maramdaman ni Elliot na hawak na niya si Emily ay nahulog ang kanyang maskara. Ang mga papuri ay naging kritisismo, ang pagmamahal ay naging kontrolado. Ang tila pag-iibigan ay nahayag bilang pag-aari. Ang pundasyon para sa tumitinding pang-aabuso na kalaunan ay magiging nakakasawi. Ilang buwan pa lamang sa relasyon, kontrolado na ni Elliot ang pananamit ni Emily. Tinawag niya si Emily sa mga nakakababang pangalan. Sinasaktan siya kahit sa pampublikong lugar. Pinakailaman niya ang kanyang mga social media account. Nagpapanggap na si Emily upang wakasan ang kanyang pakikipagkaibigan sa mga lalaki. Iniwalay rin niya si Emily sa kanyang mga babaeng kaibigan. Pagkatapos ng bawat insidente ng pang-aabuso, hihingi siya ng tawad. Ngunit para lamang tumindi pa sa susunod na pagkakataon.
Sinisisi niya si Emily sa kanyang karahasan. Pinapaniwala nitong siya ang nag-uudyok sa kanya na umatake. Paulit-ulit siyang nagbabanta na papaslangin siya, kuminsan ay sa harapan ng mga saksi na hindi nagpapakita ng kahihiyan o pagpipigil. Sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang relasyon, sumulat si Emily sa kanya ng isang nakakasakit na liham. Una, mahal kita. Pangalawa, huwag mong sabihing papaslangin mo ako. Pangatlo, tigilan mo na ang pag-uusap tungkol sa mga ex-girlfriend mo. Pang-apat, maging mas kalmado at mas cool. Mas nakakaakit iyon at hindi nakakatakot. Iyan ay isang napakahusay na payo para sa kahit sino. Ngunit hindi para kay Elliot. Hindi niya kayang magbago. Ang kanyang narcissism at obsession sa pagkontrol ay masyadong malalim ng nakaugat. Pagbalik sa England, ginawa ni Emily ang kanyang plano. Winakasan niya ang kanyang relasyon kay Elliot. Ang reaksyon ng lalaki ay galit. Dahil sa selos at pagmamataas, hindi niya matanggap ang pagtanggi. Si Emily ay kanyang pag-aari, hindi isang tao na may sariling mga pagpili at kalayaan. Sinubukang mag-move on ni Emily, nakipag-date siya sa ibang mga lalaki. May nangyari pa sa kanila ng kaibigan ni Elliot na si Luke Ashford, isang pagtataksil na hindi mapapatawad ni Elliot. Ngunit hindi bibitiw si Elliot. Binabantayan niya ang kanyang social media gamit ang mga password na nakuha niya noong sila pa. Kapag nakikipag-date si Emily sa ibang mga lalaki, biglang susulpot si Elliot upang takutin sila. Sa isang pagkakataon, nilapitan niya ang isang bagong lalaking interesado kay Emily. Ito'y si Els Powell. Habang may dalang martilyo, binabalaan itong lumayo sa kanyang kasintahan. Pagkatapos, nakita si Elliot sa kanyang kotse na pinagbubuntalan ng manibela sa galit. Dito, ang natuklasan ay nakakagulat. Nakipagtalik si Elliot sa tatlong babae habang sila pa. Ang kanyang pagiging possessive ay hindi tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagkontrol. Ang kanyang obsession ay lalong naging mapanganib. Isang gabi, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, pinaslang niya si Emily gamit ang kanyang martilyo at itinapon ang labi nito sa mga bushes. Nang makita niyang nagulat sila, tumawa siya at sinabing biro lamang iyon. Sumali ang kanyang kaibigan na si Tom Crow at nagpantasya sila tungkol sa pagsunog kay Emily. Nag-practice pa sila ng kakaibang mga hawak sa isa't isa na itinuturing ang pagpaslang ay parang isang laro. Ilang araw kalaunan, gagawin ni Elliot ang pantasyang ito sa totoong buhay. Noong May 6, 2011, lumabas si Emily kasama ang isang kaibigan sa Cafe Shore. Alam ito ni Elliot na patuloy na binabantayan ng kanyang social media kung saan siya matatagpuan. Nang dumating siya ay galit na galit tungkol sa kanyang suot. Maikling shorts, nakabra at isang maliit na waistcoat. Sa totoo lang, kahit na kayo ay magkasintahan, wala kang karapatan sa kung ano ang kanilang isinusuot. Ngunit, hindi na boyfriend ni Emily si Elliot. Tumindi ang komprontasyon hanggang sa ibinuhos ni Emily ang kanyang inumin sa mukha nito. Dahil sa kahihiyan at galit, pinagbantaan ni Elliot si Emily sa publiko. Narinig siya ng kanyang mga kaibigan na nagsasabing, papaslangin ko siya, makukulong ako dahil dito at milyonaryo pa rin ako. 10 taon lang yon at wala akong pakialam. Nag-text pa siya sa kanyang ina, papaslangin ko si Emily. Nang umalis si Emily upang takasan ng nasirang gabi, siya ay sinundan ni Elliot. Sa kabila ng lahat, nahikayat niya itong pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang upang mag-usap. Marahil ay naniwala si Emily na ang presensya ng kanyang mga magulang ay magpapanatili sa kanyang kaligtasan, ngunit iyon ay isang malaking pagkakamali. Sabay na pumunta sa bahay ng mga Turner si Elliot, Emily at Tom Crow. Nang dumating sila, pumasok sa loob si Elliot at Emily, habang si Tom ay naghihintay sa labas. Ilang sandali lamang lumabas si Elliot at idiniin ang kanyang martilyo sa dibdib ni Tom. Hinihiling na pumasok ito at paslangin si Emily. Tumanggi si Tom, ngunit hindi nagtagal. Sinubukang ilak ni Emily si Elliot sa labas ng bahay, ngunit pinigilan siya ng 182 pounds na lalaki at nakapasok. Isang kapitbahay na dumaraan ang nakarinig kay Tom na nagpapahayag ng pag-aalala na baka paslangin ni Elliot si Emily. Wala ni isa sa kanila ang gumawa ng anumang bagay. Umuwi si Tom sa pamamagitan ng taxi. Sa loob ng bahay, pinilit ni Elliot si Emily sa kama. Naglaban sila ng marahas. Ang make-up na kumalat sa damit ni Elliot at sa mga kumot sa kama ang nagsasabi ng buong kwento. Ipinakita ng forensic evidence kalaunan na inatake ni Elliot si Emily gamit ang unan. Nang hindi pa iyon sapat upang paslangin siya, hinawakan naman ito sa leeg. Lumaban si Emily sa kanyang buhay. Lumabas sa kanyang mga ugat sa muka at talukap ng mata habang siya ay nahihirapang huminga. Ngunit hindi tumigil si Elliot. Hinawakan niya si Emily hanggang sa masawi ito. Tinutupad ang mga banta na ilang beses na niyang binitawan.
Pagkatapos kinuha niya ang kanyang pasaporte at nag-impake ng bag. Balak tumakas patungong Spain. Sumulat pa siya ng isang liham ng pagtatapat sa kanyang ina, ngunit nagbago ang kanyang isip. Naniniwalang makakagawa siya ng isang kwento upang pagtakpan ang kanyang mga ginawa. Itinago niya ang liham sa bulsa ng kanyang jacket at natulog sa tabi ng labi ng babaeng kanyang pinaslang. Kinabukasan nagising si Elliot Turner at umalis papuntang trabaho. Iniwan ang labi ni Emily sa kanyang kama. Ilang oras kalaunan, pumasok ang kanyang inang si Anita sa silid upang gisingin si Emily. Ngunit natagpuan itong walang malay. Hindi agad tumawag si Anita sa emergency services. Sa halip ang pamilya ay halos isang oras na nagpalitan ng komunikasyon bago tuluyang tumawag sa 999. Nang dumating ang mga paramedics bandang alas 9 ng umaga, ang tanging magagawa nila ay ideklarang wala na si Emily. Sa New Zealand, natanggap ni Mark Longley ang nakakasakit na balita sa kalagitnaan ng gabi. Ayaw niyang maniwala. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina sa England. Nang sagutin ito, siya ay bumagsak. Kinuha ng isang pulis ang telepono upang kumpirmahin ang hindi sukat akalain. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala na ang inyong anak na si Emily. Pagkarinig nito ay nagmadaling pumunta si Mark sa England. Umaasa pa rin na mayroong pagkakamali. Nang dumating siya, diretso siyang pumunta mula sa airport patungo sa morgue. Pumasok ako sa silid at para siyang natutulog lang at inisip ko pa rin mamaya didilat siya at biglang magsasabi ng boo sa akin. At pagkatapos ay tatawa siya sa malaking biro na ito. Matagal pa bago ito tuluyang nag-sink in sa akin. Sa simula, ang mga pangyayari sa pagkasawi ni Emily ay nakakalito. Sinabi ng pulisya kay Mark na nasawi ang kanyang anak sa pagtulog. Isang kakaibang paliwanag para sa isang malusog na teenager. Hindi tiyak ang resulta ng autopsy, hindi tiyak na matukoy ang sanhi ng pagkasawi, bagamat iminungkahi ng isang eksperto ang atake sa leeg. Ngunit maraming mga chismis upang pagbatayan ng isa. May usap-usapan tungkol sa paggamit niya ng substance. Maraming haka-haka tungkol doon. Habang lumilipas ang panahon, bawat chismis ay binasura. Una, walang anumang substance sa kanyang sistema. Lumabas ang toxicology report pagkalipas ng halos isang linggo at pinabulaanan nito ang paggamit ng substance. Samantala, si Elliot naman ay tinanong, ngunit pinalaya. Sinabi niyang inatake niya si Emily at pinigilan lamang niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa leeg nito ng ilang segundo bago sila natulog. Iginiit niyang nagulat siya nang makita niya itong wala na kinabukasan. Sa kabila ng kanyang di umano'y kalungkutan, nag-post pa si Elliot ng mga larawan ni Emily sa Facebook at patuloy na nagdiwang na sinasabi sa mga tao na wala na ang ibon ko, malaya na ulit ako ngayon. Una, ang ibon ay isang kakilakilabot na salita para sa kasintahan. Pangalawa, hindi mo siya kasintahan. Pangatlo, ikaw ang nagwawala pagkatapos niya makipaghiwalay sa iyo. Sa totoo lamang, nakakasuka ang lalaking ito. Habang nagukay naman online ng mga investigador, natagpuan nila ang isang nakakagambalang ebidensya 2 araw lamang bago ang pagkasawi ni Emily. Ipinost ni Emily sa Facebook, "Mayroon akong stalker." Hinala ng pulisya na may tinatago ang pamilya Turner. Tinignan lamang nila ang huling CCTV footage. Malinaw na hindi magkasama ang dalawa. Kaya bakit gugugulin ni Emily ang gabi sa kanyang lugar ng kusa? Ipinapakita nito si Emily na dumating sa club. Hindi niya kasama si Elliot, kundi makahiwalay sila. Hindi sila masayang magkasitahan, halata naman. Sa isang matapang na hakbang, nagpasya silang halagyan ng bag ang bahay ng mga Turner. Ang kanilang naitala ay nakakagulat. Ipinagtapat ni Elliot sa kanyang mga magulang, "Talaga nagulat ako kay Emily, hindi pa ako kailanman umabot sa puntong iyon sa buong buhay ko." Nakakuha sila ng maraming oras ng pag-uusap at pagtatapat. Narinig din ng kanyang ina na si Anita na nagsasabing hindi ito kasalanan ni Elliot. Kahit noon hindi sila nagtakda ng mga limitasyon, lahat ng ginawa niya ay ayos lang sa kanila. Ang mas masahol pa, nagkasundo sila sa pagtatangkang ilayo ang kanilang anak sa bilangguan. Lumabas na habang nangongolekta ng ebidensya ang pulisya sa bahay, humiling si Lee Turner na kunin ang mahalagang gamot mula sa loob. Na makapasok, kinuha at sinira nila ni Anita ang liham ng pagtatapat ni Elliot. Nakunan sa mga recording si Anita na pinangatwiranan ang kanilang mga aksyon habang nahihirapan si Lee sa kanyang konsensya. Narinig din ang pamilya na nagpaplano na baguhin ang kanilang mga pahayag tungkol sa naandalang tawag sa emergency at pag-alis ng ebidensya mula sa pinangyarihan ng insidente. Ang karagdagang investigasyon sa computer ni Elliot ay nagpakita ng mga searches para sa suffocation at paano makakaiwas sa insidente.
Si Elliot Turner ay naresto at kinasuhan ng pagpaslang, ang kanyang mga magulang ay kinasuhan din ng pagbaluktot sa kurso ng hustisya. Nagsimula ang paglilitis kay Elliot Turner noong May 2012. Sa korte nagpinta ang prosecution ng isang malinaw na larawan ng isang seloso at mayabang na binata na pinaslang ang kanyang dating kasintahan nang subukan nitong iwan siya. Ang depensa ni Turner ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pag-angkin ng self-defense, pagpapahayag ng paghihinayang at tahasang pagtanggi. Iginiit niyang inatake siya ni Emily na pinilit siyang pigilan ito ng ilang sandali bago sila natulog. Ngunit ang ebidensya ay napakarami. Narinig ng hurado ang tungkol sa kasaysayan ni Elliot ng mga pagbabanta, ang kanyang pag-uugali at nakapipinsalang mga recording ng kanyang mga pag-uusap sa kanyang mga magulang pagkatapos ng pagpaslang. Ngunit ang pinaka-nakakagambalang bahagi sa lahat ay ang kanyang kumpletong kawalan ng pagsisisi. Nang tanungin siya ng isang abogado sa cross-examination kung bakit tila hindi siya malungkot sa pagkasawi ni Emily, malamig na sumagot si Elliot. Well, 1 taon na ang nakalipas. Narinig ang mga bulungan sa courtroom. Ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay isang mayabang na bata. Sinabi pa rin niya sa mga tao na ilalabas siya ng kanyang ama at magkakaroon siya ng isang marangyang party upang magdiwang. Talagang hindi siya naniniwala na makukulong siya sa kanyang nagawa. Ang hatol ng hurado ay guilty. Noong May 22, 2012, sinentensyahan ni Justice Linda Dobbs si Elliot Turner ng habang buhay na pagkakabilanggo na may minimum term na 16 years. Sa kanyang pahayag, inilarawan niya ito bilang mayabang at mapaninlang. Sinabi ng hukom, ang relasyon kung matatawag mang itong ganoon ay tungkol lamang sa iyo. Ito ay tungkol sa kontrol. Kontrol na isinagawa mo gamit ang agresyon at mga pagbabanta. Maari mong kalimutan muna ang mga iniisip mong champagne, Bentley at mga babae at pagtuunan mo ang konkretong dahilan kung bakit ka makukulong ng habang buhay. Si Lee at Anita Turner ay natagpuan ding guilty sa pagbaluktot ng hustisya at sinentensyahan ng 27 months na pagkakabilanggo bawat isa. Ngunit nagserbisyo lamang sila ng kalahati ng kanilang sentensya. Kahit sa bilangguan, hindi nagpakita ng pagsisisi si Elliot. Lumabas sa mga ulat noong 2013 na dinecorate niya ang kanyang selda ng mga larawan ni Emily at pinagmayabang ang pagtanggap ng fan mail mula sa mga babaeng naniniwalang inosente siya. Ang pag-uugaling ito ay nagpagalit sa ibang mga bilanggo. Ilang beses siyang inatake hanggang sa ilipat siya sa ibang wing ng bilangguan. Ilang taon nang nakalipas mula lang nawala si Emily Longley, hindi na niya natupad ang kanyang pangarap na maging isang matagumpay na modelo. Hindi na niya napanood ang Rugby World Cup kasama ang kanyang ama. Hindi na siya lumaki bilang ang kahangahangang babae na kanyang pinapangarap. Ibinuhos ng kanyang amang si Mark ang kanyang pigati sa advocacy. Naging isang white ribbon ambassador siya na nangangampanya laban sa karahasan sa kababaihan. Kinikilala niya na ang isang mahalagang aral mula sa kaso ni Emily ay ang kahalagahan ng pagsasabi ng maaga tungkol sa karahasan ng kalalakihan bago ito lumala sa trahedya. Anya, isang kalokohan ng closure. Hindi natatapos ang pigati at dahil nahihirapan ng mga tao sa kanyang buhay na makipag-usap sa kanya pagkatapos ng insidenteng ito, gumawa si Mark ng isang buong podcast series tungkol sa kanyang karanasan. Sabi niya, hindi ito masamang bagay, hindi ko gustong tumigil sa pagdadalamhati sa pagkasawi ni Emily, kaya ang dapat gawin ay humanap ng paraan upang pamahalaan ito. Para itong isang nakakainis na kamag-anak na nakatira sa iyo, kailangan mong humanap ng paraan upang mamuhay na magkasama at ganyan ang pighati. Ang mga magulang ni Turner ay tinakwil ng kanilang komunidad pagkatapos nila magsilbi sa kanilang mga sentensya sa bilangguan. Nakatira pa rin sila sa bahay kung saan nasawi si Emily. Si Elliot naman ay nanatili sa bilangguan. Sinubukan niyang iapela ang kanyang hatol ngunit ito ay tinanggihan. Maari siya maging eligible para sa parole sa taong 2028. Bagamat marami ang umaasa, nakikilalanin ng parole board ang panganib na dala pa rin niya. Si Mark, Hannah at Caroline ay nabubuhay ngayon sa masakit na kaalaman na kinuha si Emily ng isang halimaw na hindi siya nakita bilang isang taong dapat mahalin kundi bilang isang pag-aari na dapat kontrolin. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!